Programang Kabayan. Sir, sorry po. Good morning. Ma'am Ruchi, ito hong nangyari sa anak ninyo, bali grade 4 student ho siya, di ba? Ito ay matapos ang isang deworming activity, itong pampupurga. Tama ho ba? Opo, sir. Oo. Nakikiramay ho kami no doon sa nangyari sa anak nyo. Dahil nga dito marami ang di ba? Nagkaroon na naman nagkaroon na naman ng let's say hindi magandang balita diyan sa health issue o health sector. Ano ho ba talaga ang nangyari? Ano ho ba ang sinabi sa inyo at anong ginagawang tulong ang pinapaabot ng DOH at DepEd? Ang yung nangyari po sa kanya, yung Thursday po na namatay siya. Mm-hmm. Yung pagkatanghali po, naghatid po kami sa kanya ng pagkain nun. Pagbaba po niya ng room, nakita na po niya kami kasi sa court po siya kumakain nun. Nag-dive na po siya na masakit daw ng ulo niya, nasusuka siya. Mm-hmm. Sabi niya mag-hotby daw po siya. Mm-hmm. Bakit po? Tinanong ko yung anak ko. Sabi po niya, pinainom daw po siya ng purga ng teacher niya ng pagkatapos ng recess. Mm-hmm. Tapos, pinawi ko po sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nung ilang minuto lang, natulog siya. Nung tinapa ko siya, taas na ng lagnat. Tapos sunod-sunod na yung suka niya. Okay. Hanggang sa, parang naalala na po ako. Oo. Pagka binigyan ko po siya ng mga pukare, yung Vibalite, para sa pagsusuka niya. Oo. Tapos nung Friday, pina-check up ko po. Pinuntahan ko po pa yung teacher para alam niya po. Oo. Ang sabi lang po na sa amin, update ko na lang daw po siya. Ano sabi? Ano sabi? Update ko na lang po siya. Update lang. I-update. Update ko daw siya, sabi po niya. Tapos nung nasa Manalo na po kami, pina-check up ko na siya. Nagulat na lang po ako nung sinabi na ng doktor na i-admit na daw po yung anak ko kasi malumba na pong karamdaman niya. Grabe. So nangyari ho yung pagpupurga is July 2, tama ho ba? Tapos July 3, the following day, dinala nyo na sa ospital dahil serious na ang kanyang kondisyon. Dahil lang ho... Oo. Tama ba? Oo. Opo. Okay, so... namatay na po siya nung Friday na rin po yun, 7:30 ng gabi. July 3. Kaya nga, so ito di ba siya ho estudyante nitong Hugo Perez Elementary School diyan ho sa 13 Martires Street. Pero hindi lang ho siyang tinurukan di ba nitong pagpupurga, yung deworming activity, tama ba? Marami sila estudyante. Oo. Yung ito po kasi pinauwi ng magulang. Oo. Ang ginawa ng magulang po, kasi alam nilang malaki yung gamot, hinati po nila sa gitna daw. Tapos yung iba, hindi nila pinapainom. Oo. Bali, pinainom pala yan. Pinainom na gamot, hindi pala vaccine yan. No? So, pinainom ng gamot na deworming and then siya, ang effect sa kanya talagang nilagnat. Tapos, ito na nga. Nagsusuka. Oo. Pero yung feedback ba ng mga iba, ganun din? May mga ganun din na talagang nagkaroon ng risk sa mga ibang estudyante rin? Tama? Narinig nyo? Meron po iba. Kaso po sila, grade 6 na po yung isa na naagapan. Mm-hmm. Kasi yung edad niya po, nakaya niya Yung anak ko hindi nakaya, grade 4 yan. Grade 4 pa lang, 8 years old. Oo. So ngayon, ano ho bang habol nyo ngayon? Siyempre, dapat ho merong managot dito sa nangyari. Ano ho ba ang mga inihahanda nyo, let's say, kaso laban dito sa paaralan? Yung nag-administer nitong gamot? Di ba? Yung pinainom sa inyo na yung dito sa pagpupurga? Opo. Ang ko po, balak po namin, papa-autopsy po namin muna, sir, para malaman po talaga ang katotohanan. Okay. So, inilapit nyo na ho ba sa Public Attorney's Office? Pwede natin ilapit kung Inilapit na po namin po kay Sir Melvin Matibag po ng NBI. Okay. Ano ang para po matulungan. Ano ang feedback ho ng NBI? Tutulong? Tutulong naman po. Okay. Kasi alam nyo, dapat ho natin yung punot dulo nitong nangyari, no? Dahil siyempre sa iba rin ho, nanalo dyan sa kasi talagang yung deworming activity is always basic in other schools, no? So, ibig sabihin, this will be parang magiging aral to para sa ibang mga estudyante na dumadaan sa ganitong medical, di ba, procedure. Opo. Taon-taon po kasi may may ganun Mm-hmm. Kailangan po talaga aksyonan ng malaman talaga kung talaga. Kailangan gusto namin ipa-autopsy talaga.
Okay. So for now, ano ho ba ang let's say panawagan nyo, lalo na kung mga nakikinig din yung mga ibang estudyante at saka yung mga authorities diyan sa eskwelahan diyan sa Hugo Perez Elementary School ho diyan sa 13 Martires. Ang akin lang po, pag may binigay po sa kanilang gamot, suriin po talaga nila ng maigi, wag inom-inom, kasi hindi naman po alam kung, hindi naman galing sa atin, sa kanila yun eh. Hindi po natin alam kung ano resulta sa pag-iinom natin eh. Sila po ang nakakaalam nun eh. Mhm. Pero ang DepEd, sige po, sige tuloy ho, sorry. Sa mga sa mga nagpapainom din po ng mga teacher, dapat alaman din po nila kung ano pong kalagayan ng bata bago nila painumin. Kasi hindi naman dapat, po basic nila yun. alam kung anong sakit ng bata eh. Alam mo, may sipon, bawal po yan. Oo. Ito ba? Kailangan po nila. Oo. Titingnan nila. Hindi lang yung bigay ng bigay lang sila. Yeah. Kasi hindi pa ang bata po eh. Oo. Iba kasi yung immunity, di ba? Threshold ng mga iba't ibang bata. Oo. Opo. Hindi po pare-pareha. Oo. For now ho ba ay ibig sabihin, sabi nyo, di ba taon-taon binibigay yan sa eskwela. Pero ito ba ang first time na natanggap ho ito ni Rex? Nung nakaraang taon po kasi, iba pong purga ang inilabas nila. Okay. Kasi po yan, mababa lang po ang dosage. Ito po nga yung gamot na to, Mataas? ang hindi namin, ang laki po. Hindi malunok ng bata daw, sabi ng ibang hindi daw malunok, dudura. Kaya hindi na lang nila pinapainom kasi malaki daw eh. Ibang niya. Oo. Yung dati puti, na maliit lang ang dosage. Ito 400 eh. Kaya nga, so dapat to maliwanagan natin yan doon sa mga school authorities na nag-administer nitong yung pagbigay ng pampapurga, tama, di ba? Oo, kasi hindi naman natin alam. Sila naman na gagawa niyan eh. Okay, sinusubukan din ho ng ating himpila na yung kunin din ng DOH at DepEd, no? Kasi ang DOH tinuturo ang DepEd pero based sa ating research, may reporting ng purga ang DepEd at DOH. Ang DepEd naman may inilabas na statement. Actually, part of the statement ho na nandito sa harap ko ngayon, sabi ho ng DepEd, they are heartbroken by the tragic passing of grade 4 learner from Hugo Perez Elementary School Annex in 13 Martires City, Cavite. At sila ay nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya, loved ones at sa buong school community. We are providing the necessary emotional, psychological, and logistical support to the family. So magpapaabot yan ng mga psychological at saka logistical support to sa inyo lalo na, no, Mami. At dito sa napakahirap na oras ng inyong pinagdadaanan. So they want to assure everyone that the safety and well-being of our learners remain our highest priority. Yan ho ang bahagi ng statement ho ng DepEd. Para lang sa kaalaman nyo ho. Oo, Ma'am Ruchi. At so for now, aabangan natin, yung 'di ba? Yung NBI kasi next sila ho pinaabot nyo na yung reklamo, no? At may positive feedback po ba from NBI? Kaya sabi po nila kasi maaari daw po kasi yung gamot daw po baka yung umano sa kidney hindi kinaya tapos kaya hindi na yung puso at utak kaya natake na po siya. Importante. Alam niyo, napaka-importante sa akin lalo na dito sa mga nakasubaybay ngayon. Yung ginagawa nilang routine, deworming activity, itong mga gamot sa pampapurga. Sabi niyo kasi iba compared to last year, mas malaki. Tama? Opo. Oo. Kasi nervous system ko infection ang cause of death niya Oo. At saka ang bilis. Mataas daw na infection, sabi nung attorney ng NBI. Pinakamataas na daw na uri na infection yun. Oo, kaya nga. So nagkaroon ng infection, di ba? So yun ang nag-trigger di ba? Ma'am Ruchi, tama? Oo. Okay. Sige po, babantayan ho. Hindi namin bibitawan itong istoryang ito, no, hangga't walang 'di ba, managot dito sa nangyari. Nako nakikiramay ho kami dito ho sa himpilan ng DCMM, Ma'am Ruchi. Okay, sige ho. Kami ho ay sana ay magpa-follow up ho diyan sa istorya na 'yan. Okay, tutuloy-tuloy na natin, Kunin naman natin ang in connection with this story nitong si
si Rex Mission na namatay na grade 4 student kaugnay nitong deworming activity sa Hugo Perez Elementary School Annex sa Cavite City. Ay makakausap naman natin si Dave Angeles, ang chairman ng National Parent Teacher Association dyan mismo sa Cavite. Sir Dave, si Danny Buenafejo sa programang Kabayan. Hello po, magandang araw po, Sir Danny. Oo, maraming salamat to Sir Dave sa oras na ibinigay